Gusto mo bang malaman paano magbayad ng kuryente, tubig, at iba pang babayaran gamit lang ang ating cellphone? At hindi mo na kailangan pumunta sa mall or ibang bayad center para pumila ka at pagod mo pa habang oras tipid ka pa sa gastos. Kaya panoorin mo ang video na ito para malaman mo ang tamang paraan kung paano ang step-by-step process sa pagbayad ng mga bayaran mo through internet. Gamit lang ang inyong cellphone at bago tayo mag-start ay pwede nyo bang i-like at i-subscribe at i-share nyo sa inyong kaibigan para makatulong din kayo sa kanila. Let's go! Ito lang ang una natin gawin. Punta tayo sa home screen at itap natin ang GCash. Dito na tayo sa loob ng GCash wallet. Ang sunod natin gagawin ay itap natin ang bills. Tapos dito na tayo sa loob ng P-bills. Dito makikita natin sa categories. Hanapin natin ang water utility. Itap natin ito. Scroll tayo pataas at hanapin natin kung saang region tayo na belong. Kung wala tayong mahanap, punta tayo dito sa search biller. I-type natin ang MCWD. MCWD, G-Credit, G-Invest. Itap natin dito ang G-Credit. Ilagay natin ang exact amount ng ating binabayaran. Halimbawa, 213.96. Yan ang exactly binabayaran ko, konsumo ko sa loob ng isang buwan. Kaya dapat ilagay natin ng tama. Ayan. Ikumpleto natin para walang error. At ang sunod, makikita natin ang ating bills. Yan. Dito sa baba, yan ang binabayaran ko. Yan. 213.96 ang isang buwan na konsumo. At ang sunod, punta tayo dito sa consumer code. Yan. I-enter natin dito ang consumer code. Dito. Consumer account code. Yan ang consumer account code. 183424. Yan ang ilagay natin dito. 183424. Yan ang ilagay natin. Kailangan i-double check mo muna. 183424. I-double check mo muna sa inyong billing invoice para hindi tayo magkamali. Balik na tayo dito sa GCash. Ang sunod natin, account name. So, puntahan natin yung billing invoice. Tingnan natin kung sinong pangalan ang nakalagay doon. Yan, billing invoice. At dito, nakalagay sa baba yung pangalan ng asawa ko. Yan ang ilagay natin dito sa account name. Yan. Isulat natin yung sinong pangalan. Kailangan i-kompleto mo. I-double check natin para sigurado. Mali. Yan. Bukag Berhilia C. O, i-check natin. Double check. Mali. O, kailangan natin baliktarin. Berhilia. O, yan. Kompleto na. Balik na naman tayo dito sa baba. Tapos na natin lagyan ang account name. Dito na tayo sa email. Dito sa email, may optional. Pwede mong lagyan, pwede mong hindi. Pero para sa akin, lagyan ko ng email ko para pagkatapos ng payment ko, automatic na lang isend sa akin yung complete details ng aking binabayaran. At pagkatapos dyan, ng email address, dito na naman tayo sa
protect your bills now. Thank you as later. Get 36 months of coverage for less than 1% of your bills amount. G-Insure Bills Protect. Pag itap natin yan, ibig sabihin, yes, I agree. P 1.97 pesos and get G-Insure Bill Protect. Proceed tayo sa next. Yan ang itap natin ang next at nag-process siya. Nakalagay dito, my payment source, GCash. Kulang yung pangbayad ko kasi ang total na binabayaran ko ay 223.96. At dito sa MCWD posting period within 24 hours dito sa PH, ang binabayaran ko pala ng monthly 213.96, so nag-add siya ng 10 pesos. Kaya nakalagay dito sa baba, kulang yung pangbayad ko. Tinatap ko lang yung next para makita nyo kung ano ang sunod. Pero sa akin, hindi ako makapag-proceed dahil ginawa ko lang itong sample kung paano magbayad ng water bills gamit ang GCash. Kaya pinaliwanag ko lang sa inyo kung paano ang tamang procedure ng pagbayad kung baguhan ka or first time ka sa video na ito. Panoorin mo lang mula sa simula hanggang dulo para masundan mo kung ano ang sunod. Dahil ginagawa ko lang itong sample para makita kung paano magbayad ng water bills gamit ang ating GCash. So ayan, ganun lang kadali kung paano magbayad ng bills gamit lang ang ating cellphone through GCash. Kung nakatulong ang video na ito, please pa-share mo naman. And don't forget to like, subscribe, at share mo naman sa inyong friends, relatives, para makatulong ka sa kanila. See you sa susunod na GCash Series Part 3. Abangan nyo!